Balikan na po natin ang AFP para sa kanilang paghahanda sa posibleng maging epekto ng Bagyong Marce at update sa kanilang mga operasyon. Ating alamin kasama si Colonel Francel Margareth Padilla, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Colonel Padilla, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali po sa inyong mga taga-subaybay. Okay, this time around po, ano po ba ang mga paghahanda pang ginawa ng Armed Forces of the Philippines sa pagdating naman ng Bagyong Marce? Yes, ma'am, no? Ang ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas po, nag-deploy kami ng multiple units nationwide para mag-provide ng humanitarian assistance and disaster response dito sa, yung pagbangon nitong mga nasalanta ng Bagyong Christine, the effects din nitong Bagyong Leon, and ngayon naman naka-standby kami dito din sa Marce, no? Ang Philippine Army po natin, nag-mobilize din kami ng ating rescue teams mula sa iba't ibang infantry divisions. At ang ating 5th to 5th Combat Engineer Battalion, no, pinamumunuan ito ni Colonel Bautista, ito yung specialized urban search and rescue team natin. So lahat po ito dineploy natin, and yung iba po ay naka-standby in order to assist in relief efforts and search and rescue operations as need be. Maaari niyo po bang ilarawan sa amin kung anong uri ng mga kagamitan ang inihahanda po ng AFP para sa inyong airlift at rescue operations, at ano po yung mga naka-preposition na po na assets ng AFP sa ngayon? So dito po, no, ang mga naka-preposition natin, syempre dito kasi sa Bagyong Christine, na tayo, no, we're gearing towards yung pagbangon na nito, rehabilitation of yung mga nasira nating infrastructures. So ang mga naka-standby natin are engineering brigade assets, no. Andyan din yung ating mga trucks, army trucks, and yung mga areas na lubog, nandun naka-standby at din atin yung mga rubber boats natin. Dito sa pagdating po nitong si Marce, no, meron tayong air assets that are on standby. Pag flyable po yan, tsaka natin yan i-deploy. We have around 56 land assets, no, and 209 sea assets. Ito, combination na po ito ng mga resources and equipment from the AFP, the PCG, DILG, no, and DSWD and OCD. Dito po, ma'am, hihintayin po namin, no, kung ano po ang deployment namin according to OCD para joint po yung effort dito and coordinated po. Okay. Paano naman po nakatulong ang AFP po sa mga komunidad dyan po sa Bicol Region matapos po ang severe tropical storm Christine? Dito, ma'am, no, agad po kaming naglunsad ng mga hakbang sa pagbangon at pagsuporta sa mga apektadong lugar. Patuloy po yung mga units ng AFP sa ating search and rescue operation sa retrieval, no, pamamahagi din ng mga pangunahing pangangailangan, no, yung distribution of relief goods, over and above that yung pag-clear ng mga kalsada at saka yung agad na pagpapanumbalik ng mga mahalagang infrastruktura natin. So dito po, no, kaagapay natin ang lokal na pamahalaan at saka mga partner agencies natin, pinalawak po namin ang abot ng aming mga tulong para pumarating natin pati po itong mga liblib na komunidad. Colonel Francel, hingi na din po kami ng update sa assistance ng AFP sa retrieval operations, lalo na po sa mga nawawala nating mga kababayan dahil sa hagupit ng Bagyong Christine. Kamusta po ito sa ngayon? Yes, ma'am, no, we have deployed search, rescue, and retrieval efforts and teams, no, and it has been very extensive. Meron po tayong 28 squads, around 1,409 teams, and 3,176 na assets mula sa AFP and DFP na dineploy natin simula pa po nitong October 25. More than po, no, 2,000 mahigit ang ating SRR teams, and 4,000 mahigit din ang ating SRR assets na naka-standby. Dito rin po ang malaking tulong po na ating force multiplier, ang ating mga reservists dito sa area. Sila po ay napakalaking tulong dito po sa mga operations natin in terms of our search and rescue and retrieval operations po. Alright, sa ibang usapin naman po, may tanong mula sa GMA News Desk. Ano po ang inaasahan ng AFP sa ilalim po ng pagpasok ng Trump administration?
Normally po, no, the Armed Forces of the Philippines po, hindi po kami nagko-comment on political matters. But in terms po sa Armed Forces of the Philippines and of course our multilateral and bilateral treaties with the United States, po natin na sila po is a very long time ally po ng ating bansa. And nakita na po nating trend dyan, no, dahil po mahabang panahon na nga po itong samahan natin with the US in terms of our treaties. Kahit naman po nagpalit po ng mga presidente, because these are locked in stone, so to speak, itong mga treaties natin, tuloy-tuloy naman po at ang ating mga activities with them. And they honor naman po, no, yung mga pinirmahan, mga nilagdaan po natin na mga treaties together. So nakita niyo po na through the years, we have been actively performing balikatan exercises. They have also been assisting us in HADR operations and other exercises po, no, ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas together with the United States po. Okay. Mabalik lang po tayo dito po sa mga relief efforts ninyo sa bagyong Christine dyan po sa Bicol Region. Meron po ba kayong mga kwento na maaaring i-share sa amin na specific na nagawa po ng AFP sa ating mga kababayan dyan na makakatulong rin naman na matutong iba sa inyong mga rescue efforts at na maaaring may inspiring story po kayo na maaaring i-share sa amin? Ito po ma'am, no, nakita po natin yung pong heroism and sacrifice po ng ating mga kasundaluhan. Despite po na pati din po ang mga units natin that are in the area are also affected. So mismong mga kampo din natin, matituring natin ma'am, no, na biktima din po sila dito sa sakunang ito. Pero despite that, ang ating mga sundalo po really went out of their way to look after po itong welfare ng ating mga kababayan. So dito po ipagpapatuloy po ng inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas aming walang pagod po na pagsisikap habang bumabangon po tayo mula sa epekto ng Bagyong Christine. Kahit pagod po yung mga tropa natin, no, iniikot pa rin po natin ang forces natin para po makapaghanda pa rin dito sa pagdating na itong maging effects po itong Bagyong Marce. Dito po, binomobilize natin, no, yung ating mga resources kahit na areas nga po na hindi kaya tawirin kahit ng mga army trucks natin at malalim, we use the rubber boats. So nakita po natin dito yung stories of heroism, sacrifice, yung pagtutulungan po, no, sa kasama ang iba't ibang ahensya para po sagipin ang ating mga kababayan and mitigate po yung effects nitong Bagyong Christine. Mensahe nyo na naman po at paalala sa ating mga kababayan na apektado po ng Bagyong Marce. Dito po, no, sa ating mga kababayan, rest assured po ng inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, naririto po para sa inyo. We will mobilize po ang ating mga necessary resources para po dito sa Typhoon Marce in coordination po, no, with other relevant agency, mga ahensya po. We will continue our recovery efforts. And ang inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas po, we will remain vigilant and prepared po sa mga challenges pa po na parating. Ang hiling po namin sa inyo po, sumunod po tayo sa mga advisories po ng ating gobyerno para po maiwasan po natin, no, ang matinding epekto ng sakunang to. Ang commitment po natin dito is protektahan kayo at suportahan po ang ating mga komunidad. Unwavering po itong aming commitment na ito. At padating po itong Bagyong Marce, we are ready po, no, na umaksyon po ng mabilisan in order po to safeguard the lives and provide assistance wherever needed. Nandito po ang inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Okay, maraming salamat po sa kabayanihan ng bawat sundalo po na kasama dyan sa relief and rescue operations. Alam po namin, hindi po madali ang mga ganitong bagay. Maraming salamat po sa inyong oras, Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines.